Please subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa bagong upload ko. Maraming salamat po. Napanganga ako. Are you serious? I told you I'm not going anywhere. Natawa ito at ipinasok na ang laptop niya sa bag. Ang sarili mo maloloko mo, pero ako hindi. Kantiyo pa niya. Napasandal na lang ako sa kinauupuan ko. Ayaw ko naman talagang pumunta doon. Bakit ba ayaw mong maniwala? Hinros ko pa ang mga braso ko. Gusto mo. Magaling akong mangbasa ng tao, baka nakakalimutan mo. At natawa na naman ito. Binitbit na niya ang laptop bag niya. Handang-handa na talaga siyang umalis. Come on Vanessa, go fix yourself. Your husband is waiting. Alam mo naman sa sarili mong hindi mo siya matitiis. Dahil kung kaya mo siyang tiisin, edi sana tinuloy mo na yung pagpa-file ng petition. Umuwi ka pa nga ng maaga ngayon, kasi alam mong gusto mo rin naman talagang pumunta doon. Tiningnan ko siya ng masama. Sok, tingnan mo to. Hindi ko naman yun kinwento sa kanya para gamitin niya sa akin ngayon. Nilipat ko na lang ang tingin ko sa ibang direksyon. Alam mo rin, kung pupunta man ako doon, yun ay dahil anniversary ng parents niya. Hindi dahil sa kanya. Nahuli ko naman siyang ngumisi ng nakakaloko. Parang hindi siya naniniwala sa akin. Okay, sabi mo eh. Pero aminin mong gusto mo rin siyang makita. Kanina ka pa hindi mapakali. Wala nga atensyon mo sa ginagawa natin. Kung saan-saan lumilipad yung utak mo. Wala rin naman tayong matatapos ngayon, kaya sige na, mag-ayos ka na at pumunta ka na doon. He's waiting. Binalik ko ang tingin sa kanya. Halatang nang-aasar lang siya eh. Sinabi na ngang hindi ako pupunta doon. Bakit ba ang kulit mo? Inirapan ko siya. Tumawa naman siya. Di ako makulit. Ikaw kaya makulit. You better go there, Vanessa. Baka sa huli, pagsisihan mo pa na hindi ka pumunta. Pilit na naman ito at may kasama pang kindat. Zay. Gusto nga sana kitang ihatid doon, kaso alam kong masama timpla sa akin ng asawa mo. Baka sapakin pa ako nun, masira pagwapo kong mukha. Napangisi ako. Aba, at nagyabang pa talaga. Magsasalita pa sana ulit ako pero tumunog na naman ang telepono ko. Oh, ayan na naman. Hala ka. Di ka titigilan yan. Pumunta ka na. Pangloloko pa niya. Sinaman ko nga ng tingin. Tumawa lang naman siya at nilabas na ang susi ng sasakyan niya mula sa bulsa niya. Ano? Kailangan mo pa ng driver. Hahatid kita. Sok. Medyo makulit din ang isang to. Napailing-iling na lang ako at inabot yung phone ko para i-cancel yung tawag. Binalik ko ang tingin ko kay Gavin. Sige na, umalis ka na. Mag-aayos na ako. Yan. That's my girl. Ano, hatid pa kita. Napangiti ako. Wag na. Baka magkagulo pa doon pag nakita ni Allen. Okay, mabuti naman. Ayaw ko ring pumunta doon dahil baka pagkaguluhan pa ako ng mga babae. Napataas ako ng isang kilay. Ang hangin, Gavin. Asar ko pa sabay tayo. Sige na, alis na. Ang dami-dami mo pang sinasabi eh. Pagtatuboy ko. Okay. See you tomorrow. Bye, sweetie. Ewan ko sa'yo. Tumawa na naman siya. Wala naman dito ang asawa mo, kaya pwede kitang tawaging sweetie. Pahabol pa niya sabay kindat. Alam ko namang nagbibiro lang siya kaya hindi na ako sumagot. Hinayaan ko na lang. Ayaw kong maging bastos sa paningin niya, kaya kahit nasanay naman siyang nagpupunta rito sa condo unit ko ay hinatid ko pa rin siya hanggang sa labas ng pinto. Hinalikan niya pa ako sa kamay bago tuluyang umalis. Napaka-gentleman niya talaga. Kaunti na lang yata ang lalaki ngayon na humahalik pa rin sa kamay ng babae. Napakaswerte ng taong mamahalin ulit niya. Bumalik na ako sa loob ng unit ko. Niligpit ko na ang mga baso at platito na ginamit namin kanina noong nagmerienda came at dinala sa lababo. Maghuhugas na muna ako bago maligo. Hindi naman kasal si Gavin. I don't know his full love story, pero nabanggit niya sa akin noon na iniwan siya ng babaeng mahal na mahal niya. Iniwan sila ng anak niya. Hindi niya naman nasabi sa akin kung bakit. Kaya nga noong ikinwento ko na sa kanya ang lahat tungkol sa amin ni Allen, kung anong kalagayan namin ngayon, siya natong todo paliwanag kung gaano nakakabaliw ang mahiwalay sa taong minsang minahal mo. Parang biglang ang nawala yung kaunting tampo niya sa akin na nagumpisa dahil hindi ko naikwentong kasal pala ako. Naging interesado siya sa mga inilabas ko. Ilang beses niyang ipinasok sa utak ko na kung kayang ayusin, ayusin. Okay lang daw sana kung may divorce sa Pilipinas. Pirmahan lang, okay na. But we're talking about annulment here. Hindi basta-basta ang pakikipag-annul. Mas matrabaho yon. Mas mahaba ang proseso. Hahalughugan lahat ng baho naming mag-asawa. At mas magastos. Kaya isipin ko raw munang mabuti. Ewan ko ba. Bigla na akong naguguluhan sa mga nangyayari. Alam ko naman talaga kung anong gusto ko. Mula noong iniwan ko si Allen, hanggang sa makabalik ako ulit ng bansa, isa lang naman ang gusto kong mangyari ang maanal ang kasal namin. Pero nitong mga nakaraang mga araw, parang biglang gamulo ang mga desisyon ko sa buhay. Nakikita ko kasing nag-e-exert ng effort si Allen. Hindi ko siya naramdaman na ganito dati. Noong gumaling na siya, palagi na niya ulit akong dinadalaw sa shop. Dinadalhan niya ako ng kung ano-ano. Daig niya pa nga ang binatang nangliligaw. Like going back to basics. Minsan nagugulat na lang ako bigla-bigla na lang siyang pumapasok sa opisina ko. Isang beses, may bitbit pa siyang white long-stemmed roses. Ewan ko kung nabanggit ko ba sa kanya dati na paborito ko yun. Minsan naman tinatawag na lang ako ni Claire.
May bisita raw ako sa labas. Pagbaba ko naman, nakikita ko siyang naghihintay sa labas ng kotse niya. May dala siyang pagkain. Tapos kakain came sa loob ng sasakyan niya habang nagkikwento siya sa akin ng kung ano-ano. Kalimitan, tungkol sa trabaho niya. Kakaibang experience nga. We've never done those things before. Para tuloy kaming mga teenagers. Medyo nag-aalala nga ako sa kanya, kasi inaaraw-araw na talaga niya ako. Naisip ko yung trabaho niya. Baka napapabayaan na niya kasi inuuna niya ako. May isang beses pa, hinatid niya ako sa kondo ko dahil nasa on na naman ako ng sasakyan. Nalaman na niya tuloy kung saan ako nakatira. Ayoko nga sanang pumayag nun, sabi ko magta-taxi na lang ako, kaso ang kulit niya. Hindi niya ako tinantanan. Kaya sa huli, pumayag na lang din ako. Pinaghanda ko siya ng hapunan nun kasi namiss niya raw ang luto ko. Sakto naman kasi kaka-grocery ko lang kaya ginanahan din akong magluto. Sa unit ko siya nagpalipas ng gabi nun. Pero walang nangyari sa amin. Natulog lang kami. Hindi nga ako gaanong nakatulog noon dahil kinakabahan ako baka galawin niya ako. Pero hindi naman. Siguro natauhan na siya doon sa nangyari sa amin sa kondo niya. Natakot yata baka magalit na naman ako. Yun ang mga dahilan kung bakit naisantabi ko na naman yung pagfa-file ng petition for annulment. Bigla akong naguluhan. Nahihirapan ako. Natatakot. Basta ang daming tanong sa isip ko. I could see changes in him. Iba na talaga siya. Malimit ko na rin siyang nahuhuling nakangiti at nakatitig sa akin. Nilalamang niya pa rin ako kahit na madalas tinatarayan ko siya. Pero paano pala kapag sa umpisa lang ganito? Natatakot ako baka bumigay ako. Baka mahulog na naman ako. Ayoko na ulit masaktan. Gusto ko sana yung ganito lang came eh. Yung walang pressure. Yung walang obligasyon sa isa't isa. Pero alam kong ayaw niya. Hindi siya papayag ng ganito lang. He said he wants me back. Gusto niyang magkabalikan came. Sup. Iniling-iling ko na lang ang ulo ko. Tinapos ko na ang paghuhugas at pinatay na ang gripo. Bago pa ako makapasok sa loob ng banyo para sana maligo ay nagring na naman ang cellphone ko. Nagkibit-balikat na lang ako. Di ko sinagot. Tumuloy na ako sa pagligo. Alam ko naman na kasi kung sino yun eh. Eto na nga, mag-aayos na nga ako. Ang kulit-kulit kasi nila. Kaninang umaga pa ako tinatawagan nitong si Leila. Kinukulit ako. Today is Allen's parents' anniversary. Umattend daw ako. Gusto raw ni Allen nandoon ako. Sup. Ang pagkakatanda ko, wala naman akong sinabi sa kanyang pupunta ako. Ang sabi ko, check ko ang schedule ko. Pero heto, kung kulitin nila ako akala mo naman nakapangako ako. Hindi naman kasi porket gusto niyang pumunta ako, pupunta na ako. Kung ako ang tatanungin, ayoko talagang pumunta doon sa party. Pakiramdam ko pagtitinginan lang ako ng mga tao. At saka hindi ko alam kung papaano ako haharap sa mga magulang niya. Paano ako babati ng, happy anniversary po, nabalitaan na lang yata nila na iniwan ko na ang anak nila. Sup. Sabi naman ni Allen, iniimbitahan ako ng parents niya. Pero kahit na, I still find it awkward. Binilisan ko na lang ang pag-shower ko dahil anong oras na. Nung chinek ko ang oras kanina, alas 7 na. At ang umpisa ng party ay alas 7 rin. Diyos ko po. Magmumukha tuloy akong VIP nito dahil late ako darating. Pagkalabas ko ng shower, naabutan ko na namang nagriring ang cellphone ko. Napabuntong hininga na lang ako. Ang kulit talaga. Sinagot ko na nga para matapos na. Tinataranta lang nila ako eh. Finally. Sumagot ka na rin. Yan agad ang bulyo sa akin ng pinsan ko pagkasagot ko ng tawag niya. Nag-aayos na ako. Balita ko na agad sa kanya para tumahimik na siya. Alam kong tatalakan ako nito eh. Mabuti naman. Walang hiya ka. Pupunta ka naman pala hindi ka nagsasabi. Mababasag na screen ng phone ko kakatawag sa'yo. Sa plode ka ayaw mong sumagot. Napapikit ako ng madiin at huminga ng malalim. Sige na, sige na. Mag-aayos na nga ako. Istorbo ka. Teka, nag-umpisa na ba? Tanong ko. Maingay na kasi sa linya na. Baka nag-umpisa na yung program. Malapit na, sagot niya naman. Bilisan mo. Paliparin mo sasakyan mo kung kinakailangan. Dahil yung lalaki mo rito, hindi na may pinta ang mukha. Kanina pa nagtatantrums. Nasaan ka na raw ba? Kung sumagot ka na raw ba? Freebitsting shout talaga yon. Kung makatanong akala mo hanapan ako ng nawawalang Vanessa eh. Sus. Magpapakamatay ata yun pag di ka nakita ngayong gabi. Ang landi-lande. Kaya pwede ba, Bunny, pakibilisin. Hinaharas ako ng asawa mo. Natawa ako at napahilot na lang sa ulo ko. Pakisabi na lang sa kanya pupunta na ako. Sige na, magbibihis na ako. Nilalamig na ako, kakatapos ko lang maligo. Sabi ko na lang. Ang lakas talaga mang Alaska nitong babaeng to. Okay, sige. Buti naman pupunta ka. Sabihan mo ako pag malapit ka na ha. Aabangan kita sa gate para naman di ka masyado pagtinginan ng mga tao. Late ka kasi, gaga ka talaga. Sup, nagaga pa tuloy ako. Bakit ba kasi napaka-big deal kung pupunta man ako o hindi? Napailing-iling na lang ako. Nagbabay na rin ako sa kanya at pinatay na ang tawag. Initsa ko ang phone ko sa ibabaw ng kama at nagsimula ng magbihis. Simple lang ang suot ko. A plain black dress na asymmetrical ang neckline at may silver zipper sa likuran. Tinurnuhan ko ng pearl accessories at black wedge shoes. Sa garden daw kasi ng bahay ng mga magulang ni Allen gaganapin ang party. Babaon ako sa lupa pag nagsuot ako ng stilettos. Ayaw kong magbihis ng masyadong bongga, pero gusto ko pa rin namang magmukhang disente at classy. Naglagay din ako ng makeup. Medyo kinapalan ko kasi gabi.
I then grabbed my silver purse at mabilis na kinuha ang car keys na nakasabit sa pintuan ng closet ko. Nagmamadali kong tinungo ang parking lot ng condominium. Sana lang hindi ako maipit sa traffic para naman hindi ako malate ng sobra. Nakakahiya. Lagpas alas 9 na nang makarating ako sa bahay ng parents ni Allen, kung saan ginaganap ang party. Hindi ko nga alam kung tutuloy pa ako o wag na lang. Anong oras na kasi? Hindi natupad ang hiling ko kanina. Na-stuck ako sa traffic. Bakit nga ba kasi nawala sa isip ko na Friday ngayon, at payday pa ng karamihan? Pero nandito na rin naman ako. I have no choice. Dumiretso na lang ako sa loob. Sinalubong ako ng malakas na musika at makukulay na mga ilaw. Well, hindi naman na ako nagulat sa laki ng party at sa dami ng mga tao na nagsidalo. Hindi ito ang unang beses na nakapunta ako sa anniversary party ng parents ni Allen. Dinadala niya ako rito dati noong magkasama pa kami. Pero hindi naman niya ako pinapakilala sa mga business partners nila o ano. Nakaupo lang kami. Ako lang pala. Kasi siya nakikipag-usap sa kung sino-sino. Ngayon, masasabi kong mas malaki ang party na ito kumpara sa mga napuntahan ko noon. Siguro dahil nag-expand na talaga ang negosyo at mas marami na silang naging mga business partners at mga kaibigan. Maraming tao, lahat naka-formal attire, pero hindi naman nagmukhang masikip ang lugar. Saglit lang akong naglakad-lakad at nakita ko na rin ang table kung nasaan si Leila. Kasama nito sina Mama. Gumaan naman ang pakiramdam ko. Nakaka-excite na makita sila. Napansin agad ako ni Leila na palapit sa pwesto nila. Tumayo siya at nakangiti akong sinalubong. Oh. Sabi ko tawagan mo ako diba, para susunduan kita sa gate. Umpisa niya at nakipagbeso-beso sa akin. Okay lang. Wala naman yatang nakapansin na gate crasher ako. Biro ko. Gate crasher ka dyan. Kurutin kita sa singit eh. Hoy, ang tagal mo grabe ha. Akala ko di ka na talaga matutuloy. Inipit ko ang buhok ko sa likod ng tenga ko. Sorry. Ang traffic eh. Pero nakapunta pa rin naman ako diba? Sobrang late nga lang. Oo nga. Sobra. Tapos na kaya yung program kanina pa. Sayang, hindi mo naabutan. Kumanta si Allen. Hindi ko napigilan, natawa ako. Nawala nga yata ako sa poise eh. Seryoso. Hindi ko yata lubos na maisip. Natawa rin naman siya. Marahan niya pa akong hinampon sa braso. Eto naman. Joke lang. Yung lalaking yun. Kakanta. Nako, Vanny. Magpapagang R4 pay ako pag nangyari yun. Loko niya pa. Mas lalo tuloy akong natawa. Napansin ko namang bigla niya akong tiningnan mula ulo hanggang paa. Hinarap niya pa ako ng magi sa kanya. She won tea. Ang ganda mo. Tinalo mo ako ha. Sigurado ka ba talagang wala ka dapat balak na pumunta? Eh bakit parang prepared na prepared ka? Nagpigil ako ng ngiti. Thank you. Pero mas maganda ka. Puri ko. Totoo naman kasi. Bagay na bagay sa kanya ang suot niyang tube dress na kulay royal blue yata. Pumuti siya lalo. At saka, minsan ko lang kasi siyang nakikitang nagsusuot ng dress. Kaya palagi akong naninibago pag nakikita ko siyang nakaganito. Oo alam ko, maganda talaga ako, pagbubuhat niya ng bangko. Halika, punta muna tayo kila tita bago mo hanapin yung Allen mo. Alok niya pagkatapos. Napailing-iling na lang ako tapos sumunod na rin sa kanya papunta sa table. Tumayo si Mama at Papa para batiin ako at halikan sa pisngi. Hello, honey. We're so glad you made it. Sabi pa sa akin ni Mama at niyakap ako. Tipid akong ngumiti. I was invited. Nakakahiya naman kung hindi ako pupunta. Kumalas ito mula sa pagkakayakap sa akin. Kinilatis niya ang suot ko. You're really getting prettier, anak. Mukhang hiyang ka talaga sa pagtatrabaho ha. I rolled my eyes heavenwards. Si Mama talaga. Siyempre sasabihin niya yun dahil anak niya ako. Nakita ko sila last week, dumalo sila sa Rio Sense. At yun na yun din ang sinabi niya sa akin. Na gumaganda raw ako. Thank you, Ma. Sagot ko na lang. Nakipagbeso rin ako sa mga magulang ni Leila na nandito rin pala at kasama nila sa table. Oo nga pala, tumutulong din nga pala ang papa niya sa pagpapatakbo ng negosyo. Pati ang nakakatandang kapatid ni Leila na si Jerome nandito rin. Nagulat nga ako. Hindi naman to madalas na nagpapakita sa mga ganitong events dahil sa Amerika ito nakatira. At saka, tamad ito sa mga ganitong bagay. Halos makalimutan ko nang may kapatid nga pala si Leila eh. Di ko naman agad siya namukan kanina. Akala ko ibang tao lang. Si Jerome na pala. Mamang-mama na. Palibasa malaki na ang pamilya. Long time no see. How are you? Tanong pa nito sabay tayo at halik sa pisngi ko. Long time no see talaga. I'm okay. I'm running my own business now. And you? Balik ko ng tanong sa kanya. Good. I'm good. Tipid na sagot niya naman at umupo na ulit. Grabe, matagal kong hindi nakita tong lalaking ka eh. Noong kasal ko pa yata ang huli naming pagkikita. Hindi naman kami ganoon ka-close. Di katulad namin ng kapatid niya. Pero hindi rin naman came ganoon kalayo sa isa't isa. Sakto lang. So, nagkita na ba kayo ni Allen? Biglang sabad naman ni Papa. Hindi pa. Hindi ko magawang tumingin ng diretso sa kanya. He's been waiting for you. Hindi yun mapakali kanina pa. Dagdag niya pa. Sasamahan ko na lang siya, tito. Pagpresenta naman ni Leila. Alam kasi ni Leila ang estado namin ni Papa. Hindi ito masyadong sang-ayon sa pang-iiwan ko kay Allen, at sa pakikipaghiwalay ko. Kasal daw kami. Sana raw ay pinag-usapan na muna namin ng masinsinan. Pero kahit naman anong gawin at sabihin niya, alam niyang wala naman siyang magagawa. Kaya hinayaan niya na lang ako. Pero ramdam kong labag talaga sa loob niya.
Nagpaalam na muna ako kina mama. Nag-excuse me na rin ako sa ibang kasama nila sa table, particularly sa parents ni Layla. Alam mo sa totoo lang, hindi ko na alam kung saan na nagsuot yung si Allen eh. Kanina pakalat-kalat lang yun dito, tapos biglang nawala. Kwento ni Layla habang naglalakad kami. Ewan ko kung saan kami pupunta. Hindi niya naman pala alam kung nasaan si Allen. Sup, mainit kasi ulo nun eh. Hindi kaya umuwi na sa kondo niya. Dagdag niya pa. Napatigil naman ako sa paglalakad. Nagkunot ako ng noo. Wait. What do you mean? Hindi mo ba sinabi sa kanya na papunta na ako? Hindi naman niya sinagot ang tanong ko. Bigla na lang siyang tumingin sa ibang direksyon. Ay, ayun sina Marco. Baka nakita nila si Allen. Sus, lumusot pa. Halatang umiwas siya sa tanong ko eh. Tung babaeng ta. Hindi nga yata talaga sinabi kay Allen na pupunta ako. Dumiretso na kami sa isang table. 2 tao lang ang naroon. Si Marco yung isa. Naaalala ko siya, syempre. Kahit nabalbas sarado na siya ngayon. May kasama siyang babae. Maganda ito. Morena. Agad na tumayo si Marco pagkalapit namin sa pwesto nila. Hi, Vanessa. Bati nito at nakipagkamay pa. Ngumiti naman ako at tinanggap ang pakikipagkamay niya. Hello. Kumusta? I'm fine. Buti naman nakapunta ka. Akala namin hindi ka natutuloy eh. Mahinhin akong natawa. Na-traffic kasi ako. Napangiti siya. By the way, this is Mariel, my wife. Pinatong niya ang mga kamay niya sa magkabilang balikat ng babaeng nakaupo. Honey, this is Vanessa. Pagpapakilala niya sa akin tapos bigla niya itong binulungan sa tenga. Ewan ko kung anong binulong ni Marco at biglang umaliwalas ang tingin sa akin ng Mariel. Binuhat nito ang sarili patayo para makipagbeso-beso sa akin. Doon ko lang napansing buntis pala siya. Ang ganda niyang buntis. Hi, Vanessa. Nice to meet you. Dito ka na ba magstay? Hindi ka na babalik sa London? Oo, why yes. I have my own business here. Sagot ko naman kahit na nagtataka ako. Bakit niya alam na galing akong London? Pinag-uusapan ba nila ako? At mukhang alam ko na kung anong binulong sa kanya ni Marco. Oo nga pala, hinahanap niya si Allen. Sabay silang napatingin kay Layla nang sumabat ito. Si Allen. Nandito lang yun kanina ah. Pahayag ni Marco habang palingga-lingga sa paligid. Pasukin mo na lang sa loob ng bahay, Vanessa. Suhestyon niya. Baka nagmumukmak lang yun sa kwarto. Kanina pa mainit ulo nun. Eto kasing pinsan mo hindi sinabi kay Allen na pupunta ka na. Agad kong nilaipat ang tingin ko kay Layla. Gusto ko siyang kurutin sa braso eh. Sup, Salbaw ha. Bakit di mo sinabi? Hindi naman siya makatingin sa akin. Pero nahuli ko siyang nakangiti. Para may thrill. Sabi niya pa. Natawa naman sina Marco at Mariel. Ako, napailing-iling na lang. Malala na itong si Layla. Ang hilig-hilig niya sa mga ganitong pakulo. Ginagawa niyang biro lahat ng bagay. May pa-thrill-thrill pa siyang nalalaman. Para siyang 13 years old kung umasta. Sup, puntahan mo na lang siya, Vanessa. Nalipat naman ang tingin ko sa nagsalitang si Mariel. Ang lamanay ng boses niya. Hindi na nakakapagtaka kung bakit siya nagustuhan ni Marco. Ilang minuto pa lang kaming magkakilala, pero batid kong mabait siya. She looks innocent. Sige. Sasanduan ko na lang siya. Thank you. Palom ko at akmang lalakad na sana palayo kaso tinawag ako ni Layla. Hoy, bumalik kayo agad ha. Baka kung ano-ano pang gawin nyo. Natawa na lang ako at tumuloy na. Hindi niya pa rin talaga makalimutan yung pagtulog ko sa unit ni Allen. Ayaw maniwalang-walang nangyari eh. Nanlalamig mga kamay ko habang naglalakad sa isang pasilyo ng bahay ng pamilya ni Allen. Kinakabahan ako baka may makakita sa akin at sabihing naggagala ako rito sa loob. Sa totoo lang, hindi ko alam kung saan ko makikita si Allen. Nakapasok na ako rito dati pero kahit isang beses, hindi niya ako nagawang dalhin sa kwarto niya. Wala rin naman akong mapagtanungan na mukhang may alam dahil halos lahat ng mga tao ay nasa labas at ine-enjoy ang party. Bakit nga ba kasi hindi ko naisip na magpasama kay Layla? Nagmamagaling ako masyado. Pababa na sana ako ng hagdan para balikan na lang ang pinsan ko nang mapansin ko ang pintuan ng isang kwarto na bahagyang nakabukas. Hindi naman sa nagmamagaling na naman ako, pero parang kinutuban kasi ako na yun ang kwarto ni Allen. Hindi na ako tumuloy sa pagbaba at tinungo na lang ang sinasabi kong kwarto. Sumilip na muna ako sa munting siwang ng pinto para makasiguro. At tama naman nga ang hula ko. This is his room. Naaninag ko siya na nakadapa sa kama. Patay ang ilaw sa loob. Lampshade lang ang nakabukas, pero pansin ko na walang siyang suot na pangitaas. Natutulog siguro. Pumasok na ako sa loob ng kwarto at nilapitan siya. Grabe, tulog na tulog siya. Napailing-iling na lang ako. He's unbelievable. Yung mga tao nag-e-enjoy sa party sa ibaba, tapos siya na mismong anak ng mga nagse-celebrate ay narito't mahimbing ang tulog. Ibang klase. Ano na naman bang nangyarit mukhang pagod na naman tong lalaking to? Sup. Umupo ako sa kama niya at dahan-daang sinukli ang buhok niya. Mukha talaga siyang mabait kapag natutulog. Maya-maya lang ay bahagya ng damilat ang mata niya. Nagising na yata. Hey. Bati ko na may kasamang tipid ng ngiti. Bigla namang bumilog ang kaninang mapupungay niyang mga mata. Napabalikwas siya ng upo sa kama. Hinawakan ko naman siya agad, kasi naman kamantek na siyang mawalan ng balanse. Sup. Bigla-bigla kasing bumabangon eh. Oh, ayan. Tapos ngayon kakapit-kapit siya sa ulo niya. Malamang sumakit. Oh, okay ka lang. Tanong ko pa.
Tumingin naman siya sa akin. Matagal siyang nakatitig. Pinipigilan ko ngang mapangiti. Yung tingin niya kasi, parang sinisigurado niya talaga kung ako nga yung nasa harapan niya. Ang inosente ng mukha niya. Inaantok pa yata to eh. Sorry, late ako. Traffic kasi. Sabi ko na lang. Bigla naman siyang ngumiti ng matamis, tapos nagulat na lang ako nang higitin niya ako palapit sa kanya para yakapin. Napasubsob pa nga ako sa dibdib niya. Nakakailang kasi wala nga siyang suot na pangitaas. Ramdam ko tuloy yung mananipis na balahibo niya sa dibdib. Amoy alak pa siya. Lasing na naman siguro to. Akala ko hindi ka napupunta. I'm really happy you're here. Bulong niya sa gilid ng mukha ko tapos mas hinigpitan niya pa ang pagkakayakap sa akin. Para naman akong mawawala sa higpit ng yakap niya. Hinayaan ko lang siya pero hindi ko siya niyayakap pabalik. Pero ilang saglit lang din ay nilayo ko na ang sarili ko mula sa kanya. Hindi ako comfortable dahil nararamdaman ko na ang init ng katawan niya. Pupunta naman ako. Si Leila kasi hindi pala sinabi sa'yo, dahilan ko. Nangunot naman ang noo niya sa narinig. Pero ngumiti rin siya pagkatapos. Iba na talaga siyang ngumiti ngayon. Parang ang saya-saya niya. Baliw talaga. Bansag niya pa kay Leila. Natawa na lang ako. Kanina ka pa ba dumating? Pag-iba niya sa usapan. Umiling ako. No. Kara-rating ko lang. Hindi alam nila Marco kung nasaan ka eh. Sabi nila hanapin na lang daw kita rito. Hinulaan ko nga lang kung ito nga ang kwarto mo. I'm sorry. Nakatulog ako. Sagot niya naman sabay ipit ng ilang hibla ng buhok ko sa likuran ng tenga ko. Hinaplos niya pa ang isang pisngi ko pagkatapos. Nailang ako kaya napatingin na lang ako sa ibang direksyon. You're beautiful. He said in a sexy voice. Hindi pa nga siya nakontento at hinaplos niya pa talaga pababa ang bare shoulder ko. Asymmetrical nga kasi ang neckline ng damit ko kaya litaw na litaw ang isa kong balikat. Tumaas naman ang mga balahibo ko dahil sa lagkit ng haplos niya, pati nga ata yung tingin niya sa akin malagkit din. Marahan ko na lang siyang hinaampon sa dibdib. Baka kung ano pang sunod niyang gawin eh. Kaming dalawa lang dito sa loob ng kwarto. Mahirap na. Halika na, pag-aya ko. Sabi ni Leila bumalik daw tayo agad. Magbihis ka na. Tumayo na ako mula sa pagkakaupo sa gilid kama. Sumunod din naman siya sa akin. Hintayin mo ko. Pakiusap niya tapos pumasok siya sa sariling CR ng kwarto. Uupo na lang sana ako sa kalapit na couch para hintayin siya, pero wala pa yata siyang ilang segundo sa loob ng banyo ay lumabas na agad siya. Teka, tapos na ba agad siya? Laking gulat ko na lang nang lapitan niya ako at hilain sa braso para isama sa loob. Hala, ang bilis ng pangyayari na hindi ko na nagawang makapalagpa. Hinampos ko agad siya sa braso pagkalok na pagkalok niya ng pinto ng CR. Eh ano ka ba? What do you think you're doing? Ano ba kasing problema ng lalaking ka at isinama pa ako sa loob? Baka kasi bigla kang umalis. Dito ka kung saan nakikita-kita. Sagot niya sa akin. Ako naman ay halos mapang-anga sa sinabi niya. What did he just said? Sinama niya pa talaga ako dito sa loob para lang masiguradong hindi ako aalis. Jesus. Napailing-iling na lang ako. Ano na bang nangyayari sa lalaking to? Wala naman akong balak umalis ah. Depensa ko. Sa wala naman talaga. Uupo pa nga ako para hintayin siya eh. Hindi niya naman na ako sinagot. Nang laki na lang ang mga mata ko nang i-unbuckle niya ang belt niya pagkatapos ay binaba ang zipper ng suot niyang slacks para umihi. D4 million. Napatalikod ako agad. Napakawalang hiya ng lalaking to. Kailangan ba talaga niyang ipakita sa akin? Ngayon naririnig ko na siya na umiihi. Shout. Bakit ka nakatalikod? Nagtanong pa talaga siya. Sup. At bakit naman hindi ako tatalikod? What, you want me to watch you while doing that? Laban ko. Hindi ko pa rin siya hinaharap. What's wrong, Vanessa? As if you haven't seen me doing this before. Napairap ako, buti hindi niya nakikita. Bastos talaga. Lalabas na nga lang sana ako ng kaso ang bilis niya't nahawakan niya agad ako sa siko. Dito ka lang. Nagbibiro lang ako. Pidgel niya. Hindi ko naman siya pinansin. Hindi ko nga siya matingnan ng diretso. Paano ba naman kasi, kasalukuyan niya pang sinasara yung zipper ng slacks niya. Binawi ko na ang siko ko. Siya naman ay nagumpisa ng maghugas ng kamay pagkatapos ay naghilamos ng mukha. Bakit kasi kailangan kasama mo pa ako rito sa loob? Gusto mo lang naman pala na panoorin kita eh. Inabot niya ang nakasampay na puting tuwalya. Nagpunas muna siya ng mukha bago tumingin sa akin at sumagot. I just want to make sure you won't leave me, Van. Ang hirap-hirap mo kasing tawagan. Hindi ka sumasagot. Napatingin ako sa ibang direksyon. Sinasabi ko na nga ba't ipang tatapat niya sa akin yung hindi ko pagsagot-sagot sa mga tawag eh. Sorry. Busy kasi ako kanina kaya hindi ko kayo masagot. Busy. Saan? Sa Rio Sense. My source said you left your shop early today. Tipid akong natawa. Source talaga ha? At sino namang source mo, ha? Hindi siya agad sumagot. Parang nag-isip pa siya. That's a secret. Pa-play safe na sagot niya tapos ay nalalayan na niya ako palabas ng CR. Natawa na lang ako sa loob-loob ko. Aba, at may pa-secret-secret pa siyang nalalaman ngayon. Sus. Malamang naman si Leila lang yung sinasabi niyang source eh. Wala namang iba. Binuksan na niya ang ilaw ng kwarto. Buti naman dahil nadidiliman ako kahit na maliwanag naman ang ilaw na galing sa lampshade. So, what made you busy today? Tanong niya ulit. Di na naman siya titigil hanggat wala siyang nakukuhang sagot galing sa akin. Si Gavin kasi. Hindi ko natuloy ang dapat sasabihin ko kasi naman, pagkarinig pa lang niya ng pangalan ni Gavin, nakita kong umikot na pataas ang mga mata niya.
Nakakatawa. Halatang kumukulo ang dugo niya kay Gavin eh. And what about that chemist? Yuzisa niya pa. Ngayon naman ay binuksan niya na ang closet niya at nagtingin-tingin ng mga damit sa loob noon. Nasa kondo ko siya kanina, sagot ko sa tanong niya. May inayos lang kami. We're scheduled to go to Singapore tomorrow afternoon. Napatigil agad siya sa ginagawa niya at tumingin sa akin. Magkasalubong ang mga kilay niya. Magbabakasyon kayo. Napangisi ako. Naupo na muna ako sa gilid ng kama niya bago sumagot. Ah, hindi. May pupuntahan kaming training. What training? About handling businesses. Tipid na sagot ko. How long will you stay there? 2 weeks. 2 weeks. That's long. Kayong dalawa lang. Tinitigan ko na siya ng malalim. Bakit sunod-sunod na yata ang mga tanong niya? Nawiwili siya ha. Pakiramdam ko tuloy nasa hot seat ako. Napabuntong hininga ako. Oo, kaming dalawa lang. What's with the 100 questions, anyway? Bilasan mo na lang dyan at baka hinihintay na tayo ni na Leila. Hindi naman na siya sumagot pa. Inirapan niya lang ako tapos nagsuot na siya ng bagong long sleeve polo. Nilaipat ko naman ang tingin ko sa isa pang polo na nakabalandre sa kalapit na couch, iyon siguro ang suot niya kanina. Abat nag-change outfit pa talaga siya ha. Umayos ako ng upo nang mapansin kong palapit siya sa pwesto ko. Tumangala ako sa kanya. Tumapat siya sa akin at tinuro ang mga butones ng suot niya na polo. Help me on this, please. Tinaasan ko siya ng isang kilay. Magsasarado lang ng butones, kailangan ako pa. Sup. Ayaw ko na ng mahabang usapan, kaya tumayo na lang din ako para gawin ang pinapagawa niya. Sinimulan ko na ang pagsasara sa mga butones ng kulay abo niyang polo. Sinimulan ko sa pinakaibaba, pataas. This fits you perfectly. Pinasadya mo ba to? Ang damit niya ang tinutukoy ko. Ang ganda kasi ng fit sa katawan niya. Lalo na sa bandang braso at dibdib. Litaw na litaw ang muscles niya. No. It's a gift from Ellie. Ah. How's Ellie, by the way? Tanong ko. She's fine. She volunteers in medical missions. Gusto niya raw mag-ipon ng experience. I told her I could just help her enter into one of the top hospitals. Or maybe support her to run her own clinic. Pero ayaw niya. Ngumiti ako. Hayaan mo na siya. Yun ang gusto niyang gawin eh. Suportahan mo na lang. Hayaan mo siyang matuto ng sarili niya. Experience is the best teacher, di ba? Pinlansya ko na ng mga palad ko ang polo niya pagkatapos kong isara ang mga butones. May kaunting mga gusot kasi. Nagangat ako bigla ng tingin sa kanya kasi parang kanina ko pa nararamdamang nakatitig siya sa akin. Pati yung paghinga niya, ramdam ko sa bandang ulunan ko. Mainit. Ganoon na ba kayong kalapit sa isa't isa? Akala ko nga iiwas siya ng tingin nung magtama ang mga mata namin, katulad ng ginagawa niya dati, umiiwas siya, pero hindi naman. Mas nilaliman niya pa nga tingin niya sa akin. Nakakailang tuloy. Para niya kasi akong hinuhubaran. Bakit? Tinanong ko na. What time is your flight tomorrow? Ihahatid kita. Nayos ko na muna ang kwelyo ng polo niya bago ako sumagot. Wag na. Hindi mo responsibilidad yun. At saka isa pa, sasanduan na ako ni Gavin sa kondo ko. Narinig ko siyang bamantong hininga. Parang ang lalim-lalim pa nga ng pinaghugutan niya eh. Kailangan ba talagang kasama mo yung lalaking yun? Iba na lang ang isama mo. Your assistant. Giit niya. Inangat ko ulit ang tingin ko sa kanya. Hindi ko pwedeng isama si Claire. Walang magbabantay sa shop. At gusto rin namang umattend ni Gavin sa training. Nabigla ako nang abutin niya ang mga kamay ko at pinatong iyon paikat sa leeg niya. Tapos ay kumapit siya sa bewang ko. I want to attend, too, diretsyong sabi niya. Mahinhin akong napatawa sabay tingin sa ibang direksyon. Hindi ko kayang makipag face to face sa kanya. Ang lalim ng tingin niya eh. Ang lapit-lapit niya pa. Hindi mo na kailangang umattend doon. Magaling ka na. Baka nga alam mo na kung anong mga ituturo doon eh. At isa pa, may trabaho ka rito. Ano, iiwanan mo? Yes. Wag na, Allen. I want to come with you. Saglit ko siyang tiningnan bago ko inalis ang mga kamay ko sa leeg niya. Inayos ko naman ang magulo niyang buhok. Masyado nang talagang mahaba ang bangs niya. Halos matakpan na ang mga mata niya. Wag na nga sabi, tipid na sagot ko. Narinig ko siyang nag-desk, tapos sumimangot na yung hitsura niya. Bumitiw na siya sa pagkakahawak sa bewang ko. Wag mo na kasing isama yung Gavin na yon. Diin niya na may kasama pang irap. Wag mo ngang ipilit ang gusto mo, Allen. Sasama nga siya. Medyo naiinis na ako kasi kung makotod siya, akala niya naman kami pa rin. Ayaw na ayaw ko nang ang pinagbabawalan ako. Gusto niya na naman siya yung masusunod. And you will be staying in the same hotel. Tanong niya pa ulit. Nagpakawala ako ng malalim na hininga tapos tumigil na ako sa pag-aayos sa buhok niya. Yes. May problema ba dun? Same room. Parang nabigla pa siya nung nagtanong siya. Napangisi ako. Syempre hindi. Teka, bakit ba ganyan ang mga tanong mo sa akin? Daig mo pa ang asawa ko kung makapagtanong ka. Sabi ko sabay irap sa kanya. Umatras din ako ng kaunti. Nangunot naman ang noo niya. Asawa mo nga ako. Tinaasan ko siya ng isang kilay. Baka may nakakalimutan ka, Allen. Paalala ko sa kanya. Tumingin siya sa ibang direksyon. Hindi ko nakakalimutan. Mahinang sagot niya. Good. So, he paused for a while. Para bang hindi niya kayang banggitin ang mga susunod niyang sasabihin. How's the annulment thing going? Napatitig ako sa kanya. Ah, kaya pala mukhang nahihirapan siyang itanong. Tungkol pala sa annulment. Bamantong hininga na muna ako. Hindi pa ako nakakapag-file ng petition. Marami kasi akong ginagawa.
Baka pagbalik ko na lang galing Singapore. Bakit, hindi ka na ba makapaghintay? Gusto mo ba madaliin ko na? Napaiwas ako. Bigla niya kasi akong tiningnan ng masama. Parang nainis siya sa sinabi ko. Wala naman akong balak na inisin siya o ano. Nagtanong siya, di sinagot ko. Mali ba ako? Hindi na siya nagsalita pagkatapos noon. Kaya inayos ko na lang ang manggas ng damit niya. Bakit parang ang layo-layo mo pa rin sa akin, Van? Ha? Sinilip ko ang mukha niya na nakapilig na ulit sa ibang direksyon. May binulong kasi siya pero hindi ko narinig ng maayos. Hindi naman na niya inulit ang sinabi niya. Umiling lang siya. Basta pansin kong malungkot na ang hitsura niya. Where's your coat and tie? Tanong ko na lang. Medyo naging tahimik na kasi. Tinuro niya ang paanan ng kama niya. Nakabalandro lang doon yung coat niya katabi ang necktie. Pinuntahan ko naman at kinuha ang mga yon. Pinagmamasdan niya ako habang naglalakad ako pabalik sa kanya. Do I still have to wear those? Tanong niya. Nangunot ang noo ko. Bakit? Ayaw mo ba? Mainit. Natawa ako sa sinagot niya. Yung hitsura niya pa kasi parang nanglalagkit na siya kahit hindi niya pa naman sinusuot. Hindi naman mainit ah. Nilalamig nga ako. O siguro dahil lang sa suot ko. Sige na, isuot mo na. Nakakahiya sa parents mo. Payo ko. Kasi yung mga bisita sa baba naka-coat and tie. Tapos siya na natoring ang anak, naka-smart casual lang. Have they seen you already? Tanong niya naman habang tinatali ko ang kurbata sa ligan ng polo niya. Hindi pa. Hindi ko sila nakita kanina eh. Inipit na naman niya ang buhok ko sa likod ng tenga ko. Bakit ba? Iniisip ko tuloy kung magulo na ba ang buhok ko. Kinulat ko kasi ang bandang ibaba kanina. Baka bumuhaghag na. I'll accompany you. Batiin mo sila. He said. Tinapos ko na muna ang pagtatali sa kurbata niya bago ako tumingin sa ibang direksyon. Nahihiya ako. Totoo naman. Nakakahiya talaga. Hiwalay kami ng anak nila tapos ang kapal ng mukha ko at nandito ako. Hindi ko pa nga sila ulit nakikita pagkatapos ng mga nangyari. Don't be. It's okay. Matutuwa sila pag nakita ka. They've been expecting you to come, actually. Pahayag niya. Hindi pa rin talaga siya tumitigil sa pag-ayos sa buhok ko. Ewan ko kung bakit parang hanggang ngayon trip na trip niya pa rin ang buhok ko. Pinaiklian ko na nga. Magulo na ba? Tinanong ko na. Napangiti naman siya. No. Natutuwa lang ako. Ang iksi. Maiksi. Shoulder length lang naman. Pangit ba? Umiling siya. Maganda. Tipid lang akong ngumiti. Tapos tinuro ko ang laylayan ng polo niya. Oh, itokin mo na yan. Don't tell me pati yan ako pa rin ang gagawa. Hindi naman sa nagtataray ako. Sinasabi ko lang. Napangisi naman siya. Ewan ko pero napilyuhan ako sa ginawa niya. Parang may bigla siyang naisip na iba eh. Okay lang sa akin kung gusto mong ikaw na rin ang gumawa. Sagot niya sa mapang-akit na tono ng boses niya. Abat inirapan ko nga. Sinasabi ko na nga ba't may ibang kahulugan yung ngisi niya eh. Sineswerte yata siya. Mamaya kung ano pang mahawakan ko. Lasing ka ba? Pabirong tanong ko na lang sa kanya. Hindi pa. Sagot niya naman. Akala ko kasi lasing ka na. Kung ano-ano nang sinasabi mo eh. Why, Vanessa? Ikaw naman ang gumagawa nito sa akin dati, di ba? That was before, Allen. Baka nakakalimutan mong hindi na ako katulad ng dati. Tumigil ka na dyan. Hindi ako natutuwa. Pagsusuplay ko. Natahimik naman siya. Inirapan pa nga ako bago niya sinimulang i-talk-in ang pangitaas niya. Tingnan mo, gagawin niya rin pala. Gusto niya pang natatarayan eh. Pagkatapos niya, tinulungan ko na siyang isuot ang coat niya. Sup. Masyado na kaming nagtatagal dito sa kwarto niya. Malamang hinahanap na kami ni na Leila. Baka kung ano na namang iniisip nun. Kumain ka na ba? Biglang tanong ni Allen. Hindi pa. Pero okay lang, hindi pa naman ako masyadong nagugutom. Sagot ko. Sinarado ko na ang butones sa harapan ng coat niya. Tumalikod naman na siya at tinungo na ang pinto. Oh, tingnan mo yun. Bigla-biglang tatalikod. Hindi ko pa nga tapos isara yung coat niya. Binuksan niya ng maluwag ang pinto. Come on, let's eat. Hindi pa rin ako kumakain. Inabot ko na ang bag ko na nakapatong sa kama. Lumabas na muna ako ng kwarto niya bago ako sumagot. At bakit hindi pa? Hinihintay kita. Sagot niya. Napalingon ako sa kanya habang bumababa kami sa hagdan. Hinihintay mo ako. Paano kung hindi ako dumating? Di namatay ka na sa gutom. Hindi naman siya sumagot. Iniisip niya siguro inaaway ko na naman siya. Mali kasi. Ayaw kong dumedepende siya sa akin. Dapat gumagawa pa rin siya ng mga bagay-bagay kahit na wala ako. So anong laman ng tiyan mo? Alak. Pabirong sabi ko sa kanya pero ang loko, inirapan na naman ako. Hinintay na nga kita. Bulong na naman niya. Pero this time, narinig ko na. Hindi ko naman kasi sinabing hintayin mo ako. Di ba sabi ko nung huli tayong nag-usap, hindi ako sure kung makakapunta ako. Paalala ko sa kanya, pero hindi na ulit siya nagsalita. Hinihintay ko nga baka bulong na naman siya, pero wala naman. Tahimik lang kami hanggang sa makalabas na kami ng bahay. Marami pa ring bisita sa labas. Parang hindi nga yata nabawasan. Nagulat ako nang biglang hilain ni Allen ang kamay ko. Papunta kami sa isang table. Huli na nang marealize ko na mesa pala kung saan naroon ang parents niya ang nilalapitan namin. Shout. Kinabahan ako bigla. Aagawin ko sana ang kamay ko, pero hindi niya binitawan. Hinigit niya pa ako sa bewang tapos bumulong siya sa bandang tenga ko. Relax, Van. It's okay. Sinunod ko naman siya. Saglit akong tumikit ng madiin sabay hinga ng malalim.
Napansin kong tumayo na ang mama niya, sumunod ang papa niya. Nakangiti sila sa akin. Bumeso ako sa kanila nang makalapit na kami. Happy anniversary ho, bati ko. Hinawakan naman ng mama niya ang magkabilang balikat ko. It's good to see you again, hiha. We're glad you've accepted our invitation. Nakangiting sabi nito sa akin. Napangiti na lang rin ako. I'm sorry, I'm late. Hindi ako nakaabot sa program. It's okay. Ang importante nakarating ka. And nagkita na ba kayo ni Ellie? She's been waiting for you. Tumingin ako kay Allen. Not yet. Siya na ang sumagot para sa akin. Mabutit na halata niyang nahihiya na akong sumagot. Yung ibang kasama kasi nila sa table, napansin kong nakatingin sa akin. Parang nagtataka sila kung sino ako at kung bakit kasama ako ni Allen. We will just look for her later. Excuse us for now, hindi pa kumakain si Vanessa. Dagdag pa ni Allen. Kitang-kita ko naman ang pagkagulat sa mga mukha ng mama niya. Napayuko na lang ako. Si Allen. Kailangan pa talagang sabihin. Oh, go ahead. Utos naman ng mama niya. Nako, baka nagugutom na tong si Vanessa. Sige na, pakainin mo na siya, Allen. Concerned ito. Nahihiya tuloy ako lalo. Parang hindi nagbago ang pakikitungo nila sa akin sa kabila ng mga nangyari. Bumeso na lang ulit ako sa kanila at bumati, tapos nagpaalam na ako. Sinabihan pa nga ako ng papa niya na mag-enjoy sa party. Akala ko hindi ako nito kakausapin. Hindi kasi nagsasalita nakangiti lang ng tipid sa akin. Naglakad na ulit kami. Sinabihan niya ang isang waiter na nakasalubong namin na kumuha ng pagkain. Teka, puntahan muna natin sina Leila. Sabi ko pagkaalis ng waiter. Lumingon naman siya sa akin. Ayaw mo pang kumain. Mamaya na. Hanapin muna natin sila. O nagugutom ka na. Umiling siya at ngumiti. Kaya ko pa naman. Ikaw ang iniisip ko. Napaiwas ako ng tingin. Tumalikod na ako at hinigit siya sa siko. Halika na. Hindi naman na siya nagsalita. Alam ko na kung saan nakapwesto sina Leila kaya hindi na kami nahirapan na hanapin sila. Kitang-kita ko pa nga ang lapad ng ngiti ng pinsan ko habang papalapit na kami sa kanila Nakita ko ring bamulong na naman si Marco sa asawa niya. O masaya ka na. Pang-aasar ni Leila kay Allen pagkalapit namin. Tumawa naman yung mag-asawa. Sinilip ko nga si Allen kung anong iaaste niya, pero pinilig niya lang ang ulo niya sa ibang direksyon. Di ko tuloy nakita. Kanina pang Biyernes Santo yung mukha mo, tapos ngayon ngiti-ngiti ka dyan. Si Leila. Ayaw talagang tantanan. Natatawa na rin tuloy ako. Buti hindi siya pinapatulan ni Allen kahit ganyan siya umasta. Kayong dalawa ba kumain na, ha? Pahabol na tanong niya pa. Hindi pa. Kakain pa lang. Pinuntahan muna namin kayo. Sagot ko naman. Kumain na kayo. Kasi yung katabi mo, kanina pa niyan ayaw kumain. Puro alak lang yan. Hintayin ka raw niya. Magpapasubo yata sa'yo. Hindi ko napigilan. Nakitawa na ako kila Marco. Pero tumigil rin ako agad, eto kasing si Allen napansin kong sumama ang tingin sa akin. Bigla na niya akong hinawakan sa balikat ko. Excuse us. Kakain na kami. Tipid na declare niya kila Leila. Sige. Si Marco na ang sumagot. Pagkatapos nun, ay nalalayan na niya ako para lumayo na. Ni hindi niya na nga hinintay kung sisabat na naman si Leila. Na bad trip na siguro. Ang lakas din kasing mga Alaska ng pinsan ko Parang hindi babae. Naupo na kami sa isang bakanteng mesa. Maya-maya lang ay dumating na rin ang pagkain na ipinakuha ni Allen. Nagpalitan lang kami ng mga kwento habang kumakain. As usual, nagkwento na naman siya tungkol sa trabaho niya. Panay nga ang reklamo. Pagod na raw siya. Parang naglamang na naman nga, wala raw kasing nag-aalaga sa kanya. Tahimik na lang ako. Syempre hindi naman ako tanga para hindi maintindihan ang ibig niyang sabihin. Pagkatapos namin kumain, ipinakilala na niya ako sa mga business partners nila at ilang mga kaibigan. Medyo nakaramdam nga ako ng pagkailang kasi ipinakilala niya ako bilang asawa niya. Hindi na nga lang ako nagsasalita. Hinayaan ko na lang siya. Ayaw ko naman kasi siyang ipahiya. Nagpasalamat na lang ako sa kanya pagkatapos kasi sa wakas, nagawa niya akong ipakilala. Di niya kasi yung ginagawa dati. Mag-aalas 12 na noong napagpasyahan ko na umuwi na. Ayaw pa nga akong payagan ni Leila dahil napapasarap na ang kwentuhan namin. Tinamaan na kasi ng alak yung babaeng yun kaya ayon. Mas lalong dumaldol. Sinabayan pa ng kapatid ni Allen na nakasama na rin namin sa table. Isa pa yung maraming baon na kwento Kaso kinailangan ko na talagang umuwi. Anong oras na kasi, at may kailangan pa akong asikasuhin pagka-uwi ko. Mag-aayos pa nga ako ng mga damit na dadalhin ko sa Singapore. Inalok ako ni Allen na sa bahay na lang nila matulog, dahil total, nandoon na rin naman daw ako. Ihahatid na lang daw niya ako bukas ng umaga sa kondo ko. Pero hindi ako pumayag. Ayoko, nahihiya ako. Ayaw ko nga rin sanang payagan siya na ihatid ako pauwi dahil marami-rami rin ang nainom niya, delikado. Kaso ang kulit Nagdahilan na nga ako. Sabi ko dadaan pa ako sa Rio Sense dahil kukunin ko yung laptop ko. Totoo naman. Ang dami ko kasing iniisip kanina kaya nakalimutan ko na kailangan ko nga palang iuwi yung work laptop ko dahil yun ang dadalhin ko sa training. Pero ayaw niya talagang paawat. Kahit marami pa raw akong daanan, okay lang. Ihahatid niya pa rin daw ako. I want to make sure you're safe, yan ang sabi niya sa akin. Kaya heto, we're now on our way to Rio Sense. Kotse ko ang gamit namin. Magkakab na lang daw siya pauwi. Pero baka hindi rin ako pumayag na gawin niya yon. Baka kung mapano pa siya.
Anong oras na kasi? Ang dami ko pa namang nababalitaan tungkol sa mga taxi drivers na nangbibiktima ng pasahero. Siguro patutulugan ko na lang ulit siya sa kondo ko. Total, Sabado naman bukas. Wala siyang pasok. Mabilis kaming nakarating sa Rio Sense. Maluwag na kasi ang traffic sa kalsada dahil late na. Tinulungan niya akong buksan ang shop. Sinabihan ko nga siya na maghintay na lang sa kotse dahil saglit lang naman ako, pero nagulat ako dahil nakasunod pa rin pala siya sa akin hanggang sa makapasok ako sa opisina ko. Hinayaan ko na nga lang. Ang kulit niya eh. Binuksan ko ang ilaw. Pero hindi ko nilahat. Yung doon lang malapit sa desk ko. Hindi naman kasi ako magtatagal. Sayang lang sa kuryente. Nilapag ko ang bag ko sa desk at binuhay ang laptop ko. Ang alam ko kasi hindi ko ito na-shutdown ng maayos kahapon noong umuwi ako. Nakaslip lang. Habang naglolod, napasilip ako kay Allen na kakapasok lang sa opisina ko. Tinanggal niya ang necktie niya pagkatapos ay binuksan ang first 2 buttons ng polo niya. Naiinitin ka ba? Gusto mong buksan ko yung aircon? Tanong ko sa kanya at binalik na ang atensyon ko sa laptop. Hindi na. Saglit ka lang naman di ba? Tumanggo ako. Oo. Saglit lang. Maupo ka muna. Sabi ko na ginawa niya naman. Umupo siya sa one-seater ko na sofa. Binilisan ko na ang pagpapatay sa laptop ko. Tinanggal ko na rin ito sa pagkakalok sa desk ko at ipinasok na sa bag na nakatago sa pedestal. Okay na ako. Tere. Pagkuha ko sa atensyon niya. Nakatitig kasi siya sa mga pabango ko na nakadisplay sa cabinet. Naisip ko tuloy kung anong tinitingnan niya doon. Napatingin din tuloy ako. At saka ko lang naalala na nailagay ko nga pala doon yung isang pabango na nabili ko dati. Namumukod tangi ito kasi ito lang ang nakalagay pa sa box. Bagong-bago. Yung iba kasi, hindi na nakabox at kalahati na lang ang laman dahil mga testers lang naman ang mga yon. Pumunta ako sa cabinet para kunin yung pabango. Tapos lumapit ako sa kanya. Umupo ako sa hawakan ng sofa na kinauupuan niya. Here, take this. Inabot ko sa kanya yung box ng pabango. Kinuha niya naman tapos kumunot ang noo niya. Napangiti ako sa naging reaksyon niya. Nabili ko yan noong nagbakasyon ako sa Paris. Nabanguhan ako kaya kinuha ko na kahit na alam kong hindi ko naman magagamit. Panglalaki kasi. Kwento ko. Napangiti siya ng matamis. It's that different smile again. Binuksan niya yung kahon tapos nag-spray siya ng kaunting pabango sa pulso niya. Mabango ba? Nagustuhan mo? Masayang tanong ko. Tumanggo naman siya. Yes, of course. It's from you. Thanks. Malumanay na sabi niya. Natuwa naman ako kasi bakas na bakas talaga sa mukha niya na nasiyahan siya. Tumayo na ako. So, let's go. Tanong ko at akmang tatalikod na sana pero bigla niya akong hinigit sa siko. Napakandong tuloy ako sa kanya. She want tea. Buti na salo niya ako ng maayos. Sinubukan ko ngang tumayo pero di niya ako hinayaan. Dito ka lang. Sabi niya pa. Nilapag niya yung hawak niyang pabango sa carpeted na sahig. Tapos niyakap niya ako sa bewang. Sinandal niya pa ang noo niya sa kanang balikat ko. Napapikit ako saglit. Ano na namang ginagawa niya? Naglalambing na naman ba siya?